This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cribs love. Cribs love. Cribs love. May question pala ako doon sa old soul nyo. Kasi di ba sabi niya sa akin, old soul din ako. Tapos, kasi nabanggit mo yung nananaginip ka ng maraming namamatay. Kasi parang nakapanaginip din naman ako ng gano'n. And yun ba yun? Yun ba yun? Nakikita ko. Well, you'll Paano feel ako it. Kasi namatay minsan naman, may napanood ka lang or may namamanifest ka rin lang na hindi ko siya manifest mo ko pala mga Pero dahil sa nature ng mga nakikita natin, medyo mas naging adventurous tayo. Ay, siya yung psyche. Oo nga. Ay, ka. Kasi sa dreams, parang minsan napapanaginipan mo siya kasi baka ito yung iniisip mo ng mga nakaraan or ito yung current experience mo. Stress. Oo, yun, stress. Parang kanina, di ba, nung on the way tayo dito, meron tayong pinag-uusapan about bangungot and baka napapagod lang kasi tayo. So, wala kasing distinct, well, sa amin, no, sa field namin, wala kasi kaming parang pinapatunayan na kapag ito yung napanaginipan mo, ito yung ibig sabihin. Yeah. Lahat yon theory lang. So, pero Ano yung sasabi natin pag dream episode? kaya pala, ay, hindi ako nakikinig. Sorry po, hindi ako nakikinig dreams. Pero hindi ako laging nagsishare ng dream. Pero ito yung isa sa mga panaginip na hindi ko siya makakalimutan. And parang every time na maalala ko siya, medyo natitiri-eyed ako. Kasi parang somehow feeling ko nabangungot ako noon. Share ko. Kasi nung college ako, di fourth year na ako noon, may internship kami. Tapos hindi ko nasasabihin kung saan clinic. So, na-expose ako sa mga iba't ibang ibang patients na may cases. Tapos, umuwi ako sa condo ng tita ko noon. Tapos meron night na ako lang mag-isa. So, galing ako internship noon sa shift. Tapos, tapos, ano yun? Edi pahinga na, ganyan. Tapos, parang, naginip ako na, ayun, nasa internship ako, gano'n. Pero feeling ko totoong-totoo siya. Tapos, yung mga patients kasi namin, babae na, mga, it's either matatanda na or matagal nang naka-confine. And then, may, yung history daw ng patient ko is rape, yung niya, yung naging kaso niya, or naging nangyari sa kanya, kaya siya nandun, gano'n. Tapos nakatungo siya habang nagsasagot, gano'n. Tapos parang, typical na namin, ini-interview namin, anong pangalan mo, ilang taon ka na, ganyan. Tapos, hindi siya sumasagot, nagsusulat lang siya, tapos pinigay niya sa akin yung paper, nakalagay Pepsi Paloma. Tapos, unti-unti siyang umangat, tapos, yung parang nag-smirk siya sa akin, tapos, yung tugtog, yung spolaryo, yung pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo. Tapos kinikilabutan ako, tapos parang the more na gusto kong tumakbo, parang, nahabol niya ako. Ganon. Tapos parang, pagising ko, hindi ako makagalaw. Stiff lang ako doon. Tapos parang gusto ko sumigaw ng tita, pero hindi din ako makasigaw. Kasi, condo ni tita. Tapos hindi ako hindi ako makasigaw, parang ganon. Pero sa isip ko, sumisigaw ako, parang ganon. Tapos parang it took me how many minutes din bago ako makagalaw. Tapos pawis na pawis ako noon, kahit may aircon naman sa room. Ayun, yun yung vivid na, ewan ko, bungungot ba siya? Pero kinikilabutan ako pag naalala ko siya. Ganon. Yun lang yung dream na ambag ko. Kasi parang, yun nga na, yun din yung kasi naisip ko na parang, oo, kung ano man yung napapanaginipan ko, related siya sa... based lang sa Yung sa akin kasi, kaya, conscious na. Yes, oo. Nasa Yeah. mo siya, subconscious mo siya na hindi siya natuloy sa conscious mo. Oo. Kaya lumabas siya sa dream. kaya hindi rin ako masyadong nun. Kasi diba, meron nga akong 3 things na hindi pinapanood. Actually, hindi. Ang pinapanood ko lang talaga love story. Kasi una, ayoko ma-influence yung kung ano yung nakikita ko. Ayoko ma-influence sa iba yung mga, kaya hindi ako mahilig sa horror or anything. Tapos di rin ako mahilig sa action. Ito pa share ko lang. Siya, 2017 yun. And alam ko lang yung name niya, pero not the
not the case, the history and all. As in, naririnig ko lang siya. Yes. So, doon lang naging curious. Sino ba siya? Wala pa tayo. Meron na pa episode. 27. Ng Pepsi Paloma? Oo, ikaw. Ay, Gumawa ka. Pero yung 2017, wala pa kayo. Wala. Okay. Pero for me, you'll just know kung siya, kung something na napanaginipan mo lang or something na nangyari talaga sa'yo. Okay. Nalalaman mo talaga siya na, kasi nagkakaroon din naman ako ng bad dreams na hindi ko ina-associate sa, sa anything spiritual. Na parang yung kwento ko nga na yung kwento ko yung kanina, na yung bad dream dahil pagod ako, na naghanap yung current partner ko na mas mataba sa akin. Bangungot sa akin yun. So, is it how you define bangungot ba? Kasi yun more of kung ano yung nararamdaman mo diba? Like, Effect sa'yo. kung ano yung effect sa'yo na yung bothered ako. Kasi sabi ko, sanay na ako sa mga ghosts. So, parang kung nandun sila sa panaginip ko, wala, magtititigan lang kami. Ayan, normal lang na. So, yeah, parang, yun lang. Start na. Yung manifestation, dudugo na yung ilong. May question para sa'yo, Gits. From Kenneth. Bakit po huminto si Kuya Gits sa panghuhula? Kuya? Hindi. Huminto kasi... Kasi na-realize niya. Hindi, wala naman akong customer. Wala akong nahuhulaan. Siguro na-try ko siya nung first few days. Kasi parang, may mga content. Sige, na yan, di ba? Pero after nun, parang wala na. Kaya hindi ko na rin na-practice. Si Kenneth, trivia, siya yung, during the time na nag-aaral ako, siya yung hinulaan ko na, during that time. Effective, tama ba? Sabi ko. Wala lang palang customer. Walang customer. So parang, dapat nga dala ko ngayon, nakalimutan ko lang. Sinabihan ako ni Apocalypse na dalhin ko. So, Yeah, sayang nga. sayang, sorry. Kasi sinabi ko na rin kay Kuya Gidson na, medyo effective na. Bakit effective? Kasi yun yung maingay na yung background mo, kahit di ka nagsasalita. Meaning may nagsasalita, minumulta na ako. Yeah, I think sa isang episode, sinat kita nun na, okay Bakit? Kakataro mo daw may pumupunta na sa room. Kasi kapag nagta-tarot reading ka, hindi mo lang naman binabasa, sa experience ko hindi mo lang naman binabasa kung ano yung nasa heart, and na-interpret mo kung ano yung spiritually, kung ano yung nangyayari. So, unknowingly, basta dedicated ka doon, napabuksan mo yung mga senses mo. So ngayon na wala na siya, wala na ulit. Sinabi ko rin yun na sa'yo nun before na, mukhang nag-stop na. Okay. Yeah. Kasi nga, mali. Sinahan kasi kita sa mga posibleng clients. Kasi nang hinulaan mo ako, yung gamit niyang card, yung Pinoy Knees. Very unserious. Sabi ako Ayan. So, balak mo ba ituloy? Kung hindi mag-flop? Hindi ko kasi sure kung kasi magiging effective pa siya ngayon. Parang kailangan ko mag-aral ulit. If ever. Tsaka wag mo i-doubt kung ano yung, kasi minsan ang way para sabihin nila sa'yo is kung ano yung papasok sa utak mo. So, unang-una, don't overthink. Yun nga din yung sabi nila. Parang, sabihin mo na kung ano yung... Yeah. As in, may different way paano sila makapagkausap sa'yo So, parang ako kasi, di ba? Parang, Na-analyze. Oo. Hindi mo dapat siya analyzein. Titigan mo lang kung ano ng baraha, tapos, it should go with the flow. Yeah. Pero hindi ako nagtataro. Yun din yung sabi nila. Ay, sa mga dati si Pray Shout Out Beyond Senses. Hanapin nyo lang sila sa Facebook. Si Pray yung nabanggit ni Apocalypse kanina na nagbigay sa kanya ng past lives. Yeah. Yung sa Greenfields, naalala mo pa yun? Hindi na may na ako sa memory, sorry. What if wala na siya? Ay, alam mo, nabanggit mo yan. Kasi meron, di ba nagkaroon tayo ng event ng Feb-Ibig sa Spotify sa may 12 Monkeys sa estancia. Meron dong, di ba may mga booth doon? May isang booth doon ng manghuhula din. Nung time na hindi pa sikat ang Bini, tapos nandun sila. Diba? Tapos, merong isa doon, yung manghuhula, kinausap niya ako. Kasi di ba nagpahula tayo? Kasi nagpahula ka ba? Hindi, ako lang. Okay. Tapos hinulaan niya ako ng, hindi tarot yung gamit niya yung iba.
Tapos parang, sobrang ano niya sa akin, katulad na nangyari sa'yo sa Greenfield, parang sobrang attached siya sa akin na parang kilala niya ako. Na pagkatapos nga nung session namin, niyakap niya ako. Kasi parang, ewan ko, kung anong emotion niya nararamdaman niya. Sabi, can I hug you? Sige, sure, di ba? Medyo kasi malapit ka. Ayun. Tapos, alam mo, nakalimutan ko yung sinabi niya. Pero, ayun, sobrang, alam mo, parang affected siya masyado sa... Nag-worry siya para sa'yo. Oo, parang gano'n. Masama ba yung hula sa'yo? Parang hindi naman. Parang may binanggit siya about love life, about career. Tapos, ewan ko, parang feeling niya, invested siya sa akin, parang gano'n. Yun. Yun lang, naalala ko lang yun. Yung may pahag pa siya. Na-affect siya. Sabi, Sabi, pahula ako, Kuya Gid, sabi ni BL. May client ka na. may client na, may customer na. Meron na. Booking na ba? May gusto ka pa bang i-share? May last story pa ako. Siguro kung nasabi ka nito, pwedeng i-omit na lang sa podcast. Goal yan. Itong story nito is siguro dito nag-start yung hunting stories ng family namin. Kasi siya story before pa ako mapunta dito sa mundong to, before pa pahalala ni dad si mom. Ang story kasi nito is about paano, yung meron kasing minurder. Sorry trigger warning na lang. Merong minurder sa Batangas noon na kasama nila dad sa work or more of employee nila. Tapos, nakita na lang yung bangkay niya sa likod ng isang, parang owner. Yung details medyo vivid kasi pinakwento ko lang to sa tatay ko eh. So, etong kwentong to, like, every time na merong stories, talagang kinukwento to ng tatay ko at saka ng tito ko na hanggang ngayon hindi daw nila mapaliwanag at maraming witness. So, ang nangyari kasi dito is, yun nga, may pinatay na. Pero wala silang suspect, walang anything. Then itong pinatay na to, meron siyang kapatid na isa. So, nandun sila sa Burol, sa wake ng lamay. 80s pa to. So, syempre, medyo poverty. Hindi ganun kaganda yung lugar. Then itong si kapatid, bigla na lang parang nanginig. Tapos nagsalita siya na kung sino yung pumatay sa kanya. Yes. So, nangyari to mga bandang sigurong umaga or tanghali. Bakit? Uy! Ayaw ko na So, nangyari to mga bandang umaga or tanghali. Tapos, siya. Tapos, sorry na wala ako. May narita ka ba? Ha? May narita ka ba? Mamaya na lang after. After ng tanghali, bigla na lang etong si person na to, yung sinasaniban, nagkasalita siya kung sino pumatay sa kanya, saan siya pinatay, saan siya dinala, ganun. So, ang ginawa nila, nila dad siya nung kapatid niya, sinama siya sa owner, binitbit, hanggang sa nakita yung kung ano yung mga huli niyang damit, ganun. So, naturo talaga niya kung saan pinatay yung kapatid niya or kung saan siya pinatay. Kaya lang, ang sad story nito is, kahit nasabi nila sa polisan, pinatay, which is nakita na nga nandun, tapos may mga dugo pa siya doon, hindi pa rin nilang pwedeng kasuhan yung person na sinasabi nila ng pumatay kasi wala naman kayong any proofs or evidence. Since 80s to, mas onti pa mahirap pa yung namatay. So, yun lang yung isa sa scariest nila. Tinanong ko nga sa kanila, gano'ng katagal to? Sabi na nangyayari. Sabi hanggang daw sa maturo kung saan kung saan siya pinatay at naku-recover yung mga damit. Hanggang doon, sinasaniban daw. Pero after doon, naging normal na ulit. So, for the record, ang mga tinanong ko lang sa kanila is, paano kaya nalaman ng kapatid? Baka naman may idea talaga siya or what? Yun yung una kong tinanong kay dad nun. Tapos sinabi niya, medyo imposible kasi yung sinaniban is na babae. Tapos yung guy is, magkaibang mundo talaga ginagalawan nila. Okay. Parang yung babae kasi medyo helper siya. Tapos yung guy medyo pasaway. Palaaway talaga. Pero yung pinagtapunan ng bangkay or kung saan nangyari hindi naman pinagtapunan yung bangkay kasi nahanap yung bangkay. Kung saan ginawa yung krimen. Doon, yun yung pinaka-naturo na medyo hindi nila lugar. Medyo malayo sa pwesto nila tsaka medyo liblib talaga. Para ma-pinpoint ng ganun. So, yeah.
Nabanggit to na yan. Kasi di ba, na naririnig naman natin na merong mga psychics na tumutulong sa pag-solve ng crime. Na-explore mo ba yung idea na what if dito ako mag-venture in? Mahirap kasi at the end of the day, sabi nga ni Yodge, is walang physical proof Kahit magbigay kami ng proof na nandito man yung dito pinatay, tumama man yan. Saan kami makakahanap na mapapoint yung other person? Ang hirap kapag ganito lang suspects, Kasi isang mali lang namin or isang maling silip lang namin or baka ma-pressure kami na magsabi lang. Para lang ma-solve. Oo, para lang baka may... Tsaka baka maging pagulo lang kami. So, yeah, kung saan lang siguro yung linya namin, doon lang siguro. For me, dapat kami, para lang siya. Mas smooth. Kung sa pagpapatahimik lang ng medyo kumakalampag na pinto, kung doon lang kami, I think mas better. Like, let the police do their work, let the people do their actual jobs, para naman, black and white. Hindi naman pwedeng through the words of lang namin dahil ito yung nakita namin, ito yung paniniwala namin, yun na yun. True naman. Kasi nga, di ba, hindi rin naman admissible sa court if ever. What Yeah. sabihin? May question ako. Although, may question muna si BL. Parang hindi pala question, parang nag-glitch yung video nung nag-stop si Apocalypse. Nag-pause ka kanina. Parang nag-glitch daw sa Google Meet. May nakakita ba? Siya. Actually, meron kasing may kasama kasi kami. Well, Yeah. Reaction nila, ako, Ilan. Sabi ko sa inyo, possible makatrack tayo. So, yan. Kaya rin ako kasi nandun siya. Ngayon, pa siya? Dito pa. Pero hindi ko sabihin ko saan exactly. okay. Nasa paligid. Hala! Binibigyan ng Hindi pa naman ubo. tayo matutuwa. Parang, may bus pa ba pauwi? Sabi niya, oh my God, wala nang matulog sa inyo niyan. Sabi ni Kim. Makakatulog pa rin. Parang uuwi na lang tayo pala. Parang nagkapatay ng ilaw. Sa natin natin. Sa isang kama, tabi-tabi lang. Nakaaga pa naman. May question ako. Kasi di ba kamo kanina, usually mga nakikita mo naman normal looking, parang tao lang, nandyan lang, hindi naman. Nakakatakot kasi iba yung energy nila. May dark na something, alam mo hindi tao. Pero otherwise, hindi naman sila parang may dalang evil na intent ka. Pero may na-experience ka na ba na something na malicious talaga? Na parang very sinister. Oo. Yung yung na-invite lang ako sa condo unit kasi parang sinasabi, isang floor daw yung nagmumulto. Isang floor like ang daming tao. Ang daming tao naka-experience nung hunting. Tapos, inaakala nila na sa sa mismong floor yung may problema, nagpapabless sila, ganyan. So, ako, na-invite lang ako ng friend ko doon na gusto mo salipin. Kapag ganun kasi, parang yung about sa friend mo, na pinakita sa aking photo na kapag sensitive kasi ako, nakikita ko agad kung may ginawa sila or what. Okay na ba kwento ko yan? Na, May ginawa sila like crime? Gano'n? hindi, like yung okay na ba kwento ko yun sa friend mo na pinakita? May pinakitang photo kasi sa si Kuya Glenn. Tapos, yung una ko nakita doon is may bata tsaka hotel. Hindi ko, Wait, tama ba yung pagkasabi ko? Ikukwento mo ba kung bakit may pinakita ka picture? Sige, bigyan natin ng context agad. Sige. Ito ba yung sinan ko sa'yo na sa bahay nila, may parang friend ng nanay ko yung nakatira talaga doon. Tapos, ano yun? Nanalo Philippines siguro. Okay, nanalo ba Philippines? Sorry, kasabay kasi natin yung Miss Grand International. Nanalo ba? Pa-check naman. Pa-check naman. May sabi. Okay. Kinabahan ako gago. Akala ko kung anong... Hindi ba kami nagawa mo? Gusto mo i-check? Ito Check. Panalong Panalo ba? Okay. Congrats. Kaya pala may sumisigaw sa kabilang room. Oo. Nag-back to back pa na tayo. Congrats, Miss Philippines. At least kahit paano na-break yung Congratulations. tension. Alright. Alala, kasi nabitawan ni Gits yung Kasi mag-asa
Sorry nga pala. So yung kwento ko. So yung nakatira dun sa bahay na yun, kaibigan ng nanay ko na lalaki na matanda. Tapos meron siyang pamangkin na pumupunta-punta dun sa kanila. Tapos yun di ba yung nagsiselfie-selfie si pamangkin? Tapos parang sa likuran niya, may something sa likod niya talaga na lumabas sa body part ng na wala naman tao talaga dapat sa likod niya. Tapos parang lumitaw sa salamin. Tama ba? Naalala ko yung kwentong yan, pero ang sinasabi ko, may pinakita lang picture ng guy kanina. Kanina? Yeah, yung guy. Sino to? Tapos Yung sa bagay ba to? yeah. Sige, context Yun ulit. yun. So, merong isa akong kakilala sa... Yung kanina. So, banggit ko na. Pinakita ko lang ngayon kay, kay Apocalypse yung picture na yon. Tapos, sabi niya, definitely, yan, hindi siya tao yung nandun sa picture. So, sinabi ko dun sa sinabi nanay ko dun sa nagsan sa kanya. Parang gano'n. Yung kanina naman, kasi may kakilala ko, hindi ko lang sasabihin ko saang lugar kasi malalaman niya siya yun. Sabi ko ba? Sabi ko. Ano sabi ko? B-word. B-word. Sige, basta yun. Tapos, kasi siya, yung spirit warrior? Hindi, spirit questor, ganun. Ay, hindi ko alam. Spiritista. Basta yung parang din. So, madalas silang na-invite kapag may mga Halloween na event, ganyan, or yung mga mag-ghost hunting. So, dahil nga, may ganun din siyang ability. Pinakita ko yung Facebook profile niya. Kaya Apocalypse kaninang umaga. Nagda-drive ka ba nun? Or kumakain tayo? Kumakain tayo. Tapos naalala mo kanang sinabi mo? Ano ba? Sabi mo parang minasense mo kaagad na meron siyang experience sa hotel. Oo, na may bata. Tapos may bata. Without me telling Apocalypse na itong person na to, nung in-interview siya one time, ang kinuwento niya is meron siyang pinuntang hotel doon sa lugar na kung saan ko siya kakilala. Abandoned na yung hotel na yun. Tapos may nakita siyang little girl doon na tinulungan niya na makatawid. So hindi ko na masyadong maalala yung kwento. Pero from that picture alone na sabi ni Apocalypse yung story na yun, na hindi ko pa naman na-share sa kanya. Ayun. Hindi po haunted yung picture niya. Hindi haunted yung picture, profile pic lang. Profile pic lang. So, paano yun? Na-feel mo lang? Right? Yun yung about sinasabi ko sa'yo kanina na kusa nilang sasabihin sa'yo. Oh. Kung ano yung, not information, pero kung ano yung dapat mo lang malaman. Or kung ano lang yung gusto nilang paalam. Yung sa kanya kasi, kaya ako nakita agad yun. Kasi malakas yung pull nung yung spirit na yun. So, nung siya yung nakita ko sa photo, yun yung ko agad, nakita sa kanya. Actually, para siyang maliit na movie na, ganun ka, parang, hindi ko alam kung ang tawag dun eh. Basta parang makikita mo lang, mapapanood mo siya na sa movie. Yun. Sige, Yun. May question ka ba? Hindi, wala. Pero medyo medyo Hindi, kanina pa siya nasa isip ko yung yung kwento, yung sa room, yung may nagstay doon na ka-work mo ba? Yeah. Tapos may nakikita siya doon. Tapos yung mga history nun. Parang kanina pa kasi siya sa isip ko na merong history doon na may nag-abort, something. So parang na-bother lang ako na more likely baka yung mga nag-a-abort, ganun din yung guilt or more than guilt na experience nila to the point na umaabot sa ganun. Parang haunted ba yung right term or ano? Tapos parang imagine, parang naiisip ko na parang baka siya, parang nagpaparamdam siya as parang tiyanak, parang ganun, or parang ayun nga, entity, ganyan. Kaya parang ang creepy nung thought. In-associate ko lang naman siya dun sa pag-abort. Tsaka dun sa may nawalang buhay dun is yung parang sa something sinister kasi. For me kasi, like, I guess some people here are pro-abortion, pro-ganyan. Pero kasi, as someone na parang ang yung as a new dad, nakikita ko kasi kapag meron life na napapasok,
Kaya dati nga, naalala, ang isa sa mga saddest memory ko is yung meron akong family member na ano na siya, pregnant. Tapos hindi ko masabi na bakit wala ko nakikitang ano. Tapos, lumaki yung tiyan niya nang lumaki. Hanggang sa umabot na ang 8 months, then nawala si baby, namatay. Ang buhay pa. Pero kahit anong gawin ko talaga, kasi parang ako dati, nalala ko yung isa ko pang kasama na hindi pa niya ina-announce. Sabi ko, buntis ka na pala. Ganon. Kasi sa kanya talaga, andun yung light. Nandun yung magiging sa pagkakanosol. Wala pa. Tapos sa kanya, tsaka siya umamin na yun. Buntis ka siya. Days pa. Hindi ko rin alam. Di man ako expert sa ganun. Pero yun. Tapos eto, yung sa someone close sa family member ko naman, talagang as in, very much kompleto na kami. Nag-gender reveal na, ganun. So ako, parang inano lang, siguro hindi na ako masyadong nakakita. Siguro lang to. Hindi lang binigay sa akin to para makita. So, okay lang ako doon. Tapos, nung nabalitaan ko na umaga yon, nagpa-check up pa, buhay pa yung bata. Tapos, nung gabi, wala na yung bata. So, I was so sad. Nung Na hindi mo na siya nakikita. Sinarili mo. hindi ko pwedeng sabihin yun eh. Kasi parang for me, it's very insensitive. To na, di naman ako Lord, di naman ako Diyos, di naman ako doktor. To tell Saka that. kapag sinabi mo, tas nangyari siya, parang, Pero very heartbreaking yun na, May question. May kadugtog. wala pa naman ko. May question si Leo Rayuji Kusuhar. Buong pangalan. Kaya pala parang may ibang feels sa live feed. Itatanong ko pa lang sana kung may nararamdaman kayo dyan sa room. Ano po kayang pwedeng gawin para hindi makaramdam or hindi sila magparamdam kapag nasa hotel /B&B? Specific. Kapag naka-check-in. okay. Different area yun. Hindi natin alam ang history ng mga B&B and Siguro hotels. dalawang way. Una, be Kuya Gids and Yodge na logic. Lagi niyong isipin kung ano ba yung logic ng things. If nakikrik yung wall, baka naman matanda lang, yung mga ganun. Huwag mong pansinin, in a way. Kasi kapag hinahanapan mo ng reason naman yung mga bagay, minsan talaga siya, mag-make sense why it's happening. Tapos, pero if someone na nakakaramdam na nakita ka talaga, I highly suggest, bring a small salt. Na, wag yung iodize. Again, wag Himalayan. Pag iodize, wala siyang effect? Ganun? Sa experience ko, wala. Lang siya, maalat lang. Bato lang makukuha mo. Sakit sa bato. Yung nato yung asin sa collar ng damit. Sa pawis. Tsaka kahit saan kayo pupuntang lugar, pay respect. Kasi diba, nakwento ko na dati, sa iba-ibang bansa ako napuntahan. Kahit nung nasa US ako, talagang meron eh. Meron lalapit eh. May lumapit sa'yo doon sa US? Nakwento ko ata yun, diba, sa inyo? Ay, hindi ko ba nakwento sa Hindi. Kay Gillette ko ata nakwento. Hi, Gillette. Kasi recently lang yung US mo, diba? Yung sa New York na Iba yung mga kinikwento. Mga kano. Ay, iba ba? Nakwento ko? Iba yung nangyari sa US. Isang paranormal. Ibang katatakutan yun. Yung sa US, hindi ko na siya masyadong maalala eh. Pero kasi ang nangyari nun is, kasi siguro marami tayong kasamang new parents or old or matagal na mga parents. Kapag nag-aalaga ka pala ng bata, hindi ganun kadali. Kasi you have to wake up kapag newborn, you have to wake up every 2 hours to feed the baby. Tapos pag papatulogin mo na siya, siguro another 30 minutes or 1 hour, then you'll have to change it. So medyo stressful. Tapos, sa sobrang medyo pagod na ako nun, pagod na yung mga kasama ko, nakaka-invite na kami ng other entities kasi yung mismong ako, medyo nanghihina na ako nun. So, may question pala ako dyan. Kasi nabanggit mo pa, kanina pa, stress sa work, di ba, or pagod, ganyan. Mas lumalapit sila? Dahil sa sign of weakness ba? Yes. Iba kasi kapag physically strong ka rin eh, na hindi ka basta kakapitan ng kahit anong negativity eh. Pero if you are associated with stress, so yun, malaki talagang possibility. Are you, oo. Gideon's International. Nakita ko lang dito sa
Actually, usually naman ang hotel may Bible talaga eh. Bakit kaya may Bible ang mga hotel? Para may protection ka. Or magdalawang isip ka kapag may gagawin kang kakaiba. So, Bible study. Mag-Bible study na tayo. Bible discussion, study, and meditation. May tanong pa. Sabi kasi ni Kim, ako lang ba or nawawala-wala yung video? Sabi ni Leo, meron pa naman video fee, pero baka sa quality ng video, kaya mukhang may mga shifting ng shadows. Ito yung video natin. Yan yung nakita nila. Pero iba dun sa... Siguro Ano, maka-check internet lang natin siya. Yeah, may Kasi check naman. Sa iba. Oo. Sabi rin ni Kenneth, napansin ko rin yung moving things. Mga shadows. Sa akin kasi, usually, sabi ko nga, kapag nag-uusap ng ganito, talagang may lumalapit. Kapag yung sa kasama ko nga, yung sa roommate ko, kapag nagdadasal ako nun or what, dun yan, yung unang experience niya, yung nakwento ko before, yung bagong palit ng bombilya, biglang mamamatay. Yun yung mga nakwento ko before eh. So like, yeah, magpaparamdam sila sa way na kaya nila. Pagka ganun ba, automatically, malicious yun? Hindi. Minsan, energy lang talaga nila yun. Sobrang lakas. Na-attract lang sila. Ano ba may motive pa sila kung bakit sila lumalapit? Gusto nila makapag-usap, may gusto silang sabihin. Ano. Diba nga, yung sinabi ko sa'yo, Kuya Glenn, before natin gawin to na, sige, sure Saturday, hindi ako magdadasal ng Friday para mas mabilis silang lumapit kung gusto nyo. Ayan na nga. Gusto natin to, di ba? Sinabi mo ba? Hindi ka ba Sinabi ko sa kanya na hindi ako magdadasal. Pero ikaw, hindi ka ba nagdasal? Wala akong ginawang anything. Nag-relax lang ako ng Friday. Usually kasi nagdadasal ako kapag Sabi ni Kenneth, phone in question to anyone in the panel. Sumali na ba kayo sa isang paranormal group doing paranormal investigations? Ako hindi pa. Hindi pa. Siyempre. Anong group? Pwede bang banggitin or hindi naman? Nakwento ko na before yung mga grupo ng mga hula, yung mga Jesuit priest. Yeah, I think dami na rin ako nasalihan eh. Pero 3 lang yung in-acknowledge ko talaga kasi ang gusto nila, matulungan yung knowledge ko nun eh. Yung iba kasi, gusto na magpatulong nahihirapan na ako. Yes. Pero yung 3 talaga, yung Jesuit priest, yung mga manghuhula from Cavite, tapos yung exorcist na priest naman. Yan, sila talaga yung nag-guide sa akin kung paano gagawin to. Kasi ang maganda doon, iba-iba kasi yung views nila eh. Meron silang do's, meron don'ts, may nagkakapareho, may nagkaka-differentiate. Yeah, so ang okay lang doon is very broad. Mo yung what's best sa bawat segment. Tinitake what's best. More of, practices nila. na-open nila yung mind ko na there are very different things na kung paano i-approach yung mga ganitong bagay. Na hindi pwedeng yung 2 plus 2 is laging 2 lang. Minsan 3, minsan 1. Ganun. So, iba... Sa Hogwarts yun. Kung sa lang, Pedro Penduko. So yeah, mayroon different approach talaga sila. And naka-open siya ng mind. Ay, hindi. Tutuloy mo. Yung sa US na... Yung sa US, lang siya, yung old guy na, kasi, sorry. Natatakot kasi yung mga kasama ko kasi, parang sa US kasi, ang design kasi nun is, nag-rent kasi kami ng apartment for 2 months. Tapos, ang design niya is, tagusan lahat. Tagusan? Nag-vibrate. Ano ba? Na-press yung record. Ayaw nga. Baka na-press yung record. Sorry. So, yun. Tagusan kasi yun. Tapos, syempre, yung CR, lusot sa room, lusot sa paikot siya. Tapos, walang pinto. May pinto naman siya, pero you can open. Gets? Like, you can go anywhere. Na, yung CR, 2 yung pinto, na sa room, yung kitchen, then the living area. Tapos, ang nangyari kasi nun is, since, syempre, yung mga itsura namin, puro Pinoy kami. Tapos, nung may pumasok na puti,
alam na nilang hindi kasama namin yun. Nakita din nila. Kaya nga kami nagkagulo eh. Kasi akala nila merong pumasok lang na ibang tao. Tapos nung sinabi ko na lang na relax, di tao yan. Basta Relax. tao. Parang, Hindi kasi nga, di ba, mas kabahan ka pa kung Oo, tao. Ano man. So, ako, ang inaano ko talaga is sana hindi makuha ng baby ko. Yun yung dinadasal ko. Kaya nga, kaya rin ako nag-wait. Kasi actually, ang suggestion ni Kuya Gets, sa Pasig, diba, tayo magganito na lang. Summer near. Sabi ko, layo natin ng onte. Okay. Kasi naawa ko sa anak ko. Kung merong kasi kapag nagdadasal na ako sa bahay, very ingat na ako. Actually, ang dami kong tinanggihan. Na-excuse ko talaga na na ayoko manifest kasi naawa ko sa anak ko, naawa ko sa pamangkin ko. Kapag may ganun. Pero meron lang talaga times na ang hirap tanggihan nung Question. Sino po yung nasa tabi ni Yodge? Char, wala joke. Sige. Hindi kasi tatanong ko, ano yung ginagawa mong protection para may protection ba or mga hindi mo na ginagawa? Kasi nga, di ba, ang goal mo na ngayon? May tinuruan sa akin way kung paano magdasal eh. Kung para siyang kung example ko siya, sorry. Alam niyo yung parang kapag gagawa ka ng alam mo yung sa mga lucky stick sa Chinese, Japanese, na meron silang way na, ito yung clover leaf ako ngayon, so I'll wear a clover. Ganun. Ako naman, meron ako like, ginagawa ko yung sa Bible ko, nagdadasal talaga ako na for the day. Sorry? 2 verses for the day. Kung ano yung kailangan for that day. Ganun yung ginagawa ko. Pero hindi ko naman sinasabi kung ano yung dasal ko. Hindi ko siya kinakompleto. Parang yun lang yung pinaka outline. Ganun. Pero hindi lang yun yung ginagawa ko. Hindi ko lang pwedeng sabihin yung iba. Kasi kagaya nung iba, like kapag natotrouble yung iba nating creeper na friends, sabi, sige, sama kayo sa daily na dasal. Para sana mawala yung worries nyo or kung ano man yung tingin yung supernatural na nararamdaman or nang gugulo sa inyo. Alam mo ito nga, kasi ever since nag-guest si Apocalypse sa atin nung year ba yun? Tagal na rin kasi. Ako naka-video pa tayo. Zoom tayo. Baby boy pa ako nun. Every time may mag-message sa amin na parang biglang, alam mo yung mga bagong gawang profile or kaya yung mga anonymous na pwede po bang malaman yung contacts ni Apocalypse kasi may tatanong ako, may papatulong ko, gano'n. Tapos yung sabi niya, sige, bigay mo yung profile niya, ako mag-message sa kanya. So parang, alam mo yung effort mo pa din talaga na natulungan sila. May mga natulungan ka ba doon na parang hindi nga paranormal tong problema? Yeah. More financial ito. Nalala mo? Ay, baka ma-realize na siya. Pero kaya ma-discourage. Kasi for me naman hindi kasi ako yung type ng person na basta may lumapit sa akin paranormal agad. I tell it how I see it. Na, sorry, wala talaga ako nakikita. Medyo minamalas ka lang today. Medyo not our day. Baka hindi rin naman nila nare-realize na hindi naman pala talaga. Iba yung solution dapat. Kasi akala nila, ito pala. Hindi pala. Hindi multo yung nasa selfie mo. Ikaw yan. Wala tayong magagawa dyan. Sabi ni BL, okay naman yung video. Bakit may hawak na Bible si Glenn? Nilaready ko lang in case may saniban bigla. Sorry. To Apocalypse, there's something beside the lamp. Can you confirm? Diba? Nakakita ka rin ba, BL? Bawal sabihin. Dito sila matutulog eh. Let's not acknowledge things for now. Okay. Kasi wala rin naman tayo magagawa for now eh. True. Matutulog pa tayo dito. Yeah. Oy. So para mo na rin sinabing yes. Kasi hindi mo din inay. Pwede naman gumagala-gala rin sila. BL, anong nakikita mo? Malay mo, nandun na sa sumigaw. Skeptic na naman. Tingin mo ba, di ba, lagi kayong magkasama? Eventually, magkakaroon siya ng ganun. Kasi hanapan niya ng reason yan eh. Talagang tukotrahin niya. As in, ang mangyayari lang talaga, kagaya nung binabangungot na siya. Tapos, nag-make sense lang sa kanya na
kung ano yung exact nakita niya, yung nakita ng pamangkin ko, without me telling him na yun nga yung nangyayari. So, yun, wala na siyang reason, wala na siyang choice. So, naniwala siya. Yeah, pero siya kahit papuntahin mo siya mag-isa sa haunted room, kahit sinabi ko na uy, may multo ngayon dyan sa pupunta pa rin siya as long na hindi niya ako kasama, wala siyang doon. Wala siyang kinakatakutan sa ganun. Hindi pa ba siya naka-try na yung sumama pakiramdam niya? Nangyari na rin. Tsaka nangyari na rin na yung kung bakit dati kasi kapag may nagpapadasal sa akin, dadasalan ko sa condo, ganyan. Nangyari na, nakwento ko na yun yung may humampas ng malakas sa pinto habang nagdadasal ako. So, dun siya pinaka-natakot kasi may mark ng kamay. Oh. Yun. Ang kasi namin, sliding lang yun. So, yun lang yung mga times na naniniwala siya. Pero pag siya mag-isa, hindi siya basta naniniwala. So, safe pala kahit lagi kang may kasama. Kung hahanapan mo lang lagi sa utak mo ng something, kung kukontrahin mo. So, parang it's more on how receptive you are. So, So, di ba kasi receptive? Parang gano'n. Hindi, actually gusto kong maka-feel eh. Totoo Pero ba? Gusto mo i-open up ang iyong... Hindi mo na pwedeng isara. Hindi naman, like, paano ko ba explain? Hindi naman sa ipapa-open talaga. Kasi yung meron ako ibang kakilala na nararamdaman nila, pero wala namang silang sixth sense or third eye, ganyan. Yun. Gusto mo bang buksan niya? Hindi. Meron lang akong malit na diba kapag hinahangin, usually pa ganun lang. Ganun yung... One way lang yung movement, diba? Pansinin mo na lang, may hinahangin dito pero paikot na siya. Uy! Lawin mo na lang kung nasan dito. Hindi na ako matutulog sa inyo. Hindi na siya pa back and forth lang. Ibabalik ko na yung kama. Uuwi na lang pala. Matatakotin pa rin pala. Kahit sa dami na So naman. parang iniikot na. Tatlo naman tayo dito. Yeah. Uy. Sure ka bang tatlo lang tayo? Parang hinihingi tayo. Ay, sabi ko kanina. Sabi ni Kim, chika na lang daw sa group after natin dito to confirm. Walang tulugang magagan. Hanggang kinabukasan pa tulugan. Huwag kayong matatakot. Ikaw mag-check out. Kung may mga tanong lang kaya, just keep them coming. We have mga 15 minutes more para to wrap up. May tanong ako kanina, hindi ko maalala. Pero sige ka muna, Judge. Pero possible kayang, halimbawa ako, makaramdam din ng ganon. Paranormal or Possible naman, di ba? Receptive ka. Gusto mo Kasi- ba? Ba't mo gusto? May nangyayari Hindi, na kasi bang curious anything na ako. somehow unexplained. Pero sa'yo. wala naman. Wala Curious talaga. lang talaga. Pwede naman basta ikaw rin naman makakapansin yan. Na kapag di mo na nakita yung explanation mo. So, yun Pero like, kung wala ka naramdaman, mas better yan. O kasi peaceful. Yeah, Ganun. Pero kasi curious talaga ako. Gusto mo Yeah. ba? Yeah. Gusto mo makakita ng... Tonight is the night. Gusto mo makakita ng naging milagro. Anong milang? Lumulukan na yung mismong kama. Gumagawa ng kamalagan. Levitating. Ay, nako. Mami, magpa-poll tayo. Anong gusto nyong gawin kayo? Bubuksan ng third eye niya? Pasasapian siya? Ile-levitate. Parang kanina, di ba, nung on the way tayo, sabi din ni Anong Kuya gusto Glenn, mo? parang sasapian ka or bubuksan third eye mo. Parang nakaka-exhaust yung sasapian. Yung one-time sabi. Oo, Kasi sabi exhausting siya. Apocalypse, pag sinaniban ka daw one time, Open, Yeah, mas madali na siya. Oo. Saan napupunta? Kanyari sinaniban ka, saan napupunta yung soul mo? Nandito pa din ka? Hati Oo. kayo? Ganun? Hindi naman hati, pero more of clouded. Clouded. Yung wala niya. kang sariling control sa Yeah. I see. Pero nakikita mo yung nangyayari. Tapos, actually, yung iba naalala talaga nila kung ano nangyayari. Hindi lang nila hindi lang nila makontrol yung sarili nila. Posible ba, nalimbawa yung sumanib sa'yo, hindi na umalis, tapos nag-pretend na siya na ikaw na yun. Nag-take over na. Napanood ko na yung movie na yun. behind her eyes. Parang wala pa ako na-experience Or- sa mga ganun.
Skeleton key. Skeleton. Kasi di ba ang lalaw, yung mga taon sa sama ng ugali, feeling ko talaga forever may sanib yung Grabe ka. Ako pala. Speaking for myself. Diba? Kasi kung ikaw yung spirit, as much as possible, ayaw mo nang lumabas. Sa experience ko kasi, yung mga spirit, kadalasan naghahanap sila kung paano sila makakaalis sa situation nila. Kaya nga yung iba, diba, kagaya ngayon, may mga lumalapit. Kasi gusto nila makipag-usap, may gusto silang sabihin. Gusto nila matapos kung ano man yung gusto nilang matapos. Hindi yung gusto nilang bumalik dito. Yung situation nila. Yeah, wala pa akong, kahit sobrang galit ng spirit, never ko pa na gusto nilang bumalik dito to do stuff, to live again. Gusto lang nila matapos kung ano yung hindi nila nagawa. Sasanib ka na lang, sa Pinoy pa rin. Sa Pilipinas ka pa din, ang lala. Nakatakas ka na nga eh. Bumalik ka pa sa Pilipinas. Nasanib ka kay Dual. Why not? May question. From Leo. Anong thoughts nyo sa belief na spiritual protectors ang cats? Mas sensitive ba in general ang animals sa mga entities? Ayan. Yes. Oh. Yes, sobrang sensitive ng animals. Bakit? Bakit sila sensitive? Sa experience ko nga, bago ko pa maramdaman, may tatahol na yung doggies namin before. Ilan yung sa Tapos, meron pang one time. Actually, hindi ko masabi siya nagturo sa akin, pero sa sobrang sensitive nung dog na yun, as in, nasasabayan ko na siya kapag meron ng, diba, nakwento ko before na sa bahay namin may naglalahat ng frukat, biglang may naglalahat sa pataas. So siya, tumatayo siya agad kapag may may tao sa labas ng pinto. Or kapag may tao na sa loob. Kaya nga siya natanggal sa room ko eh. Kasi siya yung nagigising sa akin, tumatawa siya kapag may iba ng tao. Oh. So very much sila talaga. Sa akin dog pa, pero sa sabi nila yung cat daw mas pa eh. Wala ka sa home cat. Oh my God. Ano siya? Ano yun? Parang somehow protector mo na din sila pag gano'n. I guess. Or early Benji, warning protect system. me! Iniwan. Problema mo na yun. Pero kasi yung mga aso, sabi nga din nila sensitive. Tsaka di ba minsan may mga pusa na magsistare bigla sa pinto nung napakatagal. Tapos wala namang anything doon. Pero para silang may pinanunood doon. Yeah. Ganun ba yun? Wala pa naman nangyayari. At saka, ba't may sa isda? Ba't kaya aquarium mo nakaganon lang yung mga isda sa isang direction, may nakikita na. Kapag sa experience yung mga emotionally attached. Yung may emotion. Yeah. Pwede rin love mo yung goldfish mo, di ba? Or yung goldfish mo, love ka ba? Yun siya, yung hindi siya, wala sa range nung niya. Gusto ko ba protect? Paano siya ma-attach? Gusto ko ba protektahan ng goldfish mo? Oo nga, no. That makes sense. Yung connection. Shit. Nare-reincarnate ba din mga pets? Natanong ko na ba to? I don't know. Sorry. Parang kay Prey yata natin Kasi tinanong. parang, di ba meron gano'n na takot yung mga iba na ma-reincarnate as cockroach, ganyan. Pero may beliefs na naniniwala doon na kung pwede ka maging cockroach na step mo, pwede ka maging pusa. Ba't pa kasi cockroach, pwede naman tawaging roach, di ba? Di ba? Alam naman natin yung roaches. Pag daw yun? Pero bakit cockroach? Pag ikaw yung na reincarnate as a roach, cockroach. Sabi ni Leo, parang meron nga sa may lamp plus dalawa pa sa either edge ng screen. So, nandun kay Gids yung isa. Ay, nandun na kay Yodge. Ito nakikita ni Leo hinahanap. Mas safe ba kung ililipat ko ulit yung kama ko dito? Just makiklik. Natutulog ako mamaya. Or iwan ko na doon. Kasi, Stretching lang. Ha? Stretching lang. Nilipat ko kasi yan kanina kasi sabi ko dadaan-daan tayo dito. Pero parang natakot na ako ng malayo. Malayo ka. So, sige, tapat mo na lang. Ikaw matatakot, dami-dami niyo dito. Yun nga! Yun nga. Bigla kaming dumami. Pero wala ka naman nasa sense na may malicious Na may malicious intent. Parang nandito lang siya.
Ay, okay. Hindi na, dyan napagod kasi ako. Hinihingi Ano? ka na. Ba't tapos na rin naman tayo? Hindi, ano lang, basta sabi ko nga may naglalaro. Ngayon. Ayun. Hello, baka sabi niyo kasi gusto mo Parang ganun. Oh, yes. Oo. Yun, bala ka dyan. Makafeel. Mm. Matutulog na ako. Matutulog na ako pagkatapos nito. Bala kayo. Wala na magkakape. Alis tayo. Baka magpapagpag lang. Ay, oo nga. Pwede ba natin dalhin Pwede ba yun? Ganun. Tatanggalin mo lang yung negativity ulit. I see. Oo nga, na parang good idea. Na-acknowledge kasi sila ngayon. So, like, yeah. Pero alam mo, sa maraming times na nagyayaan tayo, na ipunta tayo sa Intramuros, ganyan, or yung sa mag-teachers camp, parang, Oops. Sabi? memory card. Huminto na. Yes, sige, meron naman din yata. Kanina siya yung as in, babang. Wala na yan. Diyan na Oo, tayo yes. sa isa. Or papalitan mo pa. Palitan ko. Sige. Pero kahit ilang minutes na lang naman. Kasi ano kasi yan next time? Mga 9:10. 9:30. 9:30. Kasi kanina kaya ako bothered. Kasi siya, sobrang lakas ng ikot niya. Alin? Yan, Yan. tapos buto huminto na. Yan? Oo. Ba't nga siya gumagaan doon? Dapat kasi, yun yung sinasabi ko that ganyan lang yung swing. Pero parang... Tapos may isang naglaro lang. Tapos bigla siya lumakas. Tapos ngayon huminto na ulit. Alam, ayoko na talaga. Hindi na madali lang lain yung may gulo. Ay, naka-record pa ba tayo? Nasa... Ay, doon sa isa. Dito, recorded pa. Or tsaka doon. Pero sige, hintay lang natin sa... Commercial. Matatapos na. Searching lang. Di ba Naka-record meron pa kayo ba nung ito? parang we will continue with your messages. Dito siya isisingit. Wait lang, guys. Pinormat ko na lang para sure. Pinormat? Na-delete ba yun? Hindi, ito yung... Sumunod ako. Ay, baka malimutan ko yung sinasabi. Ayan. Hindi na. Yeah. And we're back. As I was saying, ayun sabi ko, sa maraming times na nagplan tayo na mag-Intramuros teachers camp or ghost hunting or whatever, parang lagi kong iniisip, pagkasama naman natin si Apocalypse, okay lang kasi marunong siyang, alam niya yung gagawin. Ayoko yung basta-basta na sumama kasi dati, di ba, parang masaya, ganyan. Pero pag narinig mo yung mga stories ng mga gumawa, tapos umuwi sila, may nilalagnat na sa kanila, may tinubuan na ng kung ano-ano sa anes, ganyan. So, yun ang kinatatakot ko. Baka mamaya yung may sumama sa atin. Pero at least, marunong naman si Apocalypse kung paano ano ulit yung energy, yung ganyan. Diba? Wala lang assurance. Wala na rin akong energy ngayon Ano muna, tambay muna dito for the XP para masulit. Pero na-exhaust ka, nararamdaman mo. Yeah, sobra ako na-exhaust. Kaya nga bihira ako makipag-usap ng ganito kahit kanina. Kasi hindi talaga ako For the record, ikaw nagsabi gusto mo. Hindi, okay lang. Okay lang naman. Kapag sa Creepers, okay lang naman. Kasi mas komportable ako dito. Pero pag sa iba, hindi talaga ako masyadong nakikialam. Oo nga, lagi mo sinasabi sa akin yun. Parang may, ayaw kong sabihin pala yung kinunto. Hindi ko na sasabihin. Parang may na-observe ka minsan na na may something tapos wala. Hindi ko masabi. Wag na lang pala. Baka mapuyog. Pero naalala ko yung sinabi mo. May questions pa ba kayo guys habang nandito pa si Apocalypse? Ay ito, sabi ni Kim, Kuya Apocalypse, may encounter ka na ba sa aswang? Di ko maalala if may nakwento ka na dati. Yeah, nakakwento na ako ng aswang. Kagaya nga ng, I think same explanation lang bibigay ko as before na parang ang aswang mga manghuhula, lahi sila ng tao .
Hindi naman sila like pinanganak na lang tapos may gift na. Pero somehow matitrace mo sila sa isang type of people. Ang aswang naman, hindi naman sila yung nangangain eh. More of sila yung nambubulong, gano'n. Nambubulong. Pero sa lang yung iba kasi term nambubulong, yung iba sinabi nangaamoy, gano'n. So like, more of sila. Yun ba yung pagkain nila? Hindi, more of lang siguro. Ano ba? Yeah, parang diba kung sabi ko nga, dito sa atin around, ang daming mga manghuhula. Ang daming, kung mapapansin mo sa atin, ang daming, yung mga parang tribe to. Oo, ganun. So, term lang sa kanila yun, pero not necessarily nag-iba yung itsura nila. Medyo exoge lang yung pinakita na kapag aswang kumakain ng tao. Meron lang silang ibang types of abilities. Ganun. Sige, naamoy ka na. Nabulungan ka na. Nangaaswang. Pero inaswang ka na. Wala. Sarap lang. Parang ganun lang yung ginagawa talaga. Hindi yung exoge na... Hindi sila exoge na, na wild. Sa experience ko, Or yun ba yung usog-usog? Hindi, iba naman yung sa nag-uusog din. Iba rin yung mga, nagbibigay ng bulong. Ibang types sila. Yung parang, actually, I think sa isang episode niya rin, may nagsabi na different type na mga mambabarang, tapos mga espiritista, meron talaga silang different associations eh. Specialties. Yeah, parang specialties, ganun. Actually, I think nabanggit ko na natatakot din talaga ako sa aswang. Kasi parang may mga kwento ka man Sa inyo pa rin talaga sa Hindi sa Manila. Yeah, nagkaano naman sila eh. Sabi ko nga lahi sila ng tao. So, hindi naman imposibleng makagamit din sila ng technology kung ano yung meron tayo. Kasi buhay sila eh. Hindi naman sila na-stock sa before eh. So that means, pag nakasalamu mo sila, hindi mo nalalaman. Ako, medyo, para lang, I guess, iba-iba kasi, before, di ba? yeah, yung na-mention ko na, ibang lahi ka, ganun. Tapos siya nagsabi rin na iba kang ganun. So, nagka-determine kami, ganun. Yung pinakita kong picture sa'yo na, sabi ko, pipicturean ko to para hindi makikita mukha nito. Tapos yun, nakita ko walang mukha siya. Pero makikita mo na, hindi mo na makikita yung mata, ilong siyang bibig. Yun naman. Yeah, yun yung una pa. Oo. Ayan. Nars na ba? Mag-aalas 12 na. Tigil na natin Tigil, to. tama na to. Para magbanlaw na tayo. Kailangan natin magbanlaw. Paano ba na tayo magbabanlaw? Ay, mag-thank you muna tayo sa mga guests natin. Thank you Ayun, din po. Thank you for having As a psych major. Thank you, Apocalypse. Sana hindi kayo na-bore sa akin. Natakot. We up to now, yung episode natin sa cemetery nasa top. Yeah. Ay, wow. Oo. Of all time. Sabi nga niya, siya lang daw yun. Ayun, araw-araw ako nagpapanonood. Pero, Thank you always. Kasi diba, for always, pagpapaunlak, diba? Tsaka in-effortan mo kami. Sino ba naman kami, di ba? Wow. Ay, na lang. Kung gusto niyo ng anti mga multo or what, bili kayo ng pabango. Bili kayo sa Liana's perfume. Yeah. Ako gumagawa nun, guys. Hobby ko lang yun. Yun? Meron lang kaming Facebook sa Liana's Perfume. Tapos, we have 30 cents na, sorry kung medyo mabagal kasi totoong ako lang gumagawa. Hobby ko lang siya with the help of the G-Boys. So, yeah. Ayan, sila yung gumawa ng Pripsilog na. Yun yung ginagamit ko. Spell Liana's. LLNS. Yeah, LLNS. That's perfume. Kasi baka di ma-spell. Mabango siya, guys. Nung event natin, di ba na-make ng mga sample? Hanggang ngayon, yung sample. Yung Taurus. Ilalagyan mo na lang ng tubig. Matibay. Ang haba ng buhay nung ganyan pala. May pa-plug kayo. Ikaw yun. Where can they find your work? Ay, secret! Tinuro. Dinox. May mensahe ka ba sa happy crush mo? Ay! Wala. Alam ba niya? Ewan ko. Ah! Busy tayo. Okay. Maraming salamat sa mga guests natin. And thank you sa viewers. Thank you sa ating mga watchers. Sa ating mga watchers.
Ay, pakibati daw ng happy birthday last month, Nonchalant Marla. Happy birthday! Ibomba mo. Ay, Nansan, kailan ang birthday mo? Hindi Last naman month daw. Last month? Nag-greet ba kita? Saan? Pero, Ito, saan daw inspired yung scents natin? Sabi ni Leo. Meron akong Namili lang tayo nun, di ba? Nung kung anong, yung sense natin mismo. which one speaks to us. Ganyan. Oo. So ako na, yung pang Sunday morning misa yung napili. Sa akin yung Saturday night party. Walwal. Oo. Walwal, kinabukasan dasal. September 21 daw si Nonchalant Marla. Happy birthday! Batiin din natin makasama natin sa Patreon si Adi, BL, Call Me Kimmy, Justin May, Kenneth, Kim, Leo, tsaka yun si Nonchalant Marla na nawala, umalis na siya. Matapos batiin. Ayan. Thank you so much. Thank you. Ayan. Thank you sa lahat ng nakikinig naman sa episode natin sa podcast. Follow nyo kami sa aming socials, Facebook, Instagram, at Twitter, Pipsilog. And, ayun, Glenn? Yeah. Sana maulit to. Magawa natin ulit. On location na mag-record. Sana mas maganda na yung setup natin next time. Makabili tayo ng bagong equipment. Ayun. Ayun, yun lang. Bye. Bye. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. And product to be the bitches. Bye. May nag-chat pa. Thank you, G-Boys. Good night. Sana makatulog kayo from here. Parang walang makakatulog.